Nakakaranas sa ngayon ang Philippine Army ng matinding delay sa kanilang mga in-order na mga defense equipment sa ilalim ng AFP Modernization Program, katulad na lang ng kanilang mga bagong tangke at mga armored vehicles na in-order mula sa Israel na dapat sana ay natapos na ang delivery at ginagamit na nila sa ngayon, ngunit taong 2026 na at hindi pa rin nangangalahati ang delivery ng kanilang mga in-order. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang mas maganda ang sitwasyon ng modernization program ng ating Philippine Navy at Philippine Air Force matapos ibinalita ng isang South Korean news agency na nakatakda ng i-deliver ang unang batch ng mga FA-50 Block 70 Light Combat Aircraft na pinakabago at pinaka-advanced na bersyon ng FA-50 na sinasabing malatotoong fighter jet na rin ang capability nito. Nakakabigla talaga ang balitang ito, lalo na typical na naidi-deliver ang unang batch ng isang aircraft sa loob ng 3 taon at ang ating FA-50 Block 70 ay agaran ng may di-deliver matapos mag-order ang Department of National Defense nitong Hunyo ng nakaraang taon lamang at wala pang 2 taon at makukuha na kaagad ng Air Force ang fighter jet na ito. Nasa 12 FA-50 Block 70 ang in-order ng Pilipinas at ang kontrata ay nagkakahalaga ng 40 billion pesos na isa sa mga pinakamalalaking proyekto sa AFP Modernization Program at sinabi noon na 2028 pa ang unang delivery kaya nakakabigla talaga na i-deliver na ito ngayong taon. Ayon sa isang post ng Max Defense, ito umano ay dahil sa inumpisahan ng gawin ng Korea Aerospace Industries na siyang gumagawa sa mga FA-50 ang mga aircraft bago pa magsagawa ng order ang Pilipinas at mapirmahan ang kontrata dahil tiwala siguro sila sa ating bansa na matutuloy na talaga ang proyekto. Maliban sa mga FA-50, isa pa sa kasalukuyang ino-offer at matindi ang pag-uudyok nila na bilhin ng Pilipinas ay ang kanilang mga KF-21 Boromei Semi-Stealth Fighter Aircraft at sinasabing nakatakda ng pipirmahan ang kontrata ngayong taon at malaki talaga ang tsansa na matutuloy na ito. Ayon sa reports, nag-request ang Philippine government sa Korea Aerospace Industries na kung pupwede ay may deliver na kaagad ang mga KF-21 sa susunod na taon, kaya ibig sabihin ay ito na talaga ang bibilhin ng Department of National Defense sa fighter jet project ng ating Philippine Air Force. Ayon sa inilabas na opisyal na presyo ng naturang South Korean fighter jet, ang gustong bilhin ng bansa ng mga KF-21 Block 2 aircraft ay nagkakahalaga ng nasa $112 million o nasa 6.5 billion pesos bawat isa na di hamak na mas mura ang presyo kumpara sa ibang competitor nito at gustong-gusto ng Pinas ito dahil gipit rin tayo sa pondo. Maaaring ginawa na rin ang mga KF-21 para sa Pilipinas dahil inaasahang sa 2027 na ang delivery nito at malaki umano ang tiwala ng South Korea sa ating bansa dahil sa nagbabayad umano sa tamang oras ang Pilipinas, hindi katulad sa ibang mga customer nito. Napapanahon na talaga na magkaroon ng totoong fighter jets ang ating bansa dahil masyadong mahina pa ang pangdepensa natin sa ating airspace at alam naman nating malaking bansa ang nagbabanta sa ating teritoryo kaya dapat na talagang mabili ito sa lalong madaling panahon. Ang kinagandahan din talaga sa KF-21 ay ang semi-stealth design nito at maaaring ma-upgrade ito bilang fully stealth aircraft sa mga susunod na taon at nakita naman natin kung gaano ka-epektibo ang mga stealth aircraft sa pag-atake ng Estados Unidos sa Venezuela gamit ang kanilang mga F-35 na kung saan hindi na-detect ng mga Russian at Chinese air defense system. Pagdating naman sa ating Philippine Navy, inaasahan na rin na mas mabilis ang delivery ng mga bagong warships na nagmula naman sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea na kung saan sinasabing sa taong 2029 pa ang delivery nito, ngunit umaasa tayong may deliver na ito sa taong 2028 o mas maaga pa dahil sa mas maaga din dineliver noon ang mga Rizal class at Miguel Malvar frigates. Sa mga hindi nakakaalam,
5 months na mas maagang na-deliver ang mga Miguel Malvar frigates, kaya magandang desisyon talaga na sa South Korea umorder ang ating bansa at inaasahang mas marami pang ibang weapon system ang bibilhin ng Pilipinas. Ilang halimbawa na lang nito ang mga offer naman sa isa pang South Korean defense company na kung tawagin ay Hanwha Defense, na kasalukuyang nag-o-offer ng kanilang anti-ship ballistic missile system na magiging malaking tulong sa pangdepensa ng West Philippine Sea, pati na rin ang kanilang mga KSS-3PN submarine, at kailangan na lang talaga ng Pilipinas na paglaanan ito ng pondo dahil mayroon na tayong maaasahang supplier ng mga defense equipment.